Ang berry ng tapang. Sa berdeng kagubatan, ang little bear ay mahilig sa mga berry. Nakita niya ang matingkad na pulang berry sa taas ng isang mataas na puno. At ang sweet nila tignan, at sabi niya na kumikinang ang mga mata. Ngunit ang sanga ay masyadong mataas para sa kanyang maikling paa. Napabuntong hininga siya at hinintay na dumating ang mga kaibigan. Hindi nagtagal, dumating sina Fox at Squirrel sa landas. At maaari mo ba akong tulungan na kunin ang mga berry na iyon? At tanong ni Bear. Tumawa si Fox, at napakataas niyan, hindi ako makakaakyat doon, at sabi ni Squirrel, at baka mamaya. Busy ako ngayon, at pinanood sila ni Bear na umalis, nakakaramdam ng maliit at malungkot. Umupo si Bear sa ilalim ng puno, nakatingin sa mga berry. At maraming lugar ang mararating nila, at bulong niya. At sana makaakyat ako tulad nila, at isang malumanay na boses ang nagmula sa itaas, at bakit hindi mo subukan, at ito ay owl, matalino at mahinahon sa isang sanga. At hindi mo kailangang maging katulad nila, at sabi ni owl. At lalago ang tapang kapag sinubukan mo ang iyong sarili, at kumurap ang oso. At pero baka mahulog ako, at At ang pagbagsak ay bahagi ng paglaki, at mahinang sabi ni owl. Dahan-daang tumango si Bear, nakaramdam ng mainit sa loob. Kinaumagahan, tumingin si Bear sa mataas na puno. Huminga siya ng malalim at nagsimulang umakyat. Ang kanyang mga kuko ay nadulas ng 1 beses, 2 beses, pagkatapos ay muli. Nahulog siya sa malambot na lumot at hinimas ang kanyang paa. At masakit, pero kaya kong subukan ulit, at sabi niya. Ang mga ibon ay umaawit sa itaas, na nagpapasaya sa kanyang pagsisikap. Sumilip si Ardilla mula sa isang sanga, tahimik na nanunood. Sa pagkakataong ito, mas maingat na umakyat si Bear, hakbang-hakbang. Mabilis ang tibok ng puso niya, pero hindi siya tumigil. Ang mga berry ay mas malapit kaysa dati. Bumalik si Fox at nakita niya ang bear na umaakyat sa taas. At wow, ikaw mismo ang gumawa nito, at sigaw ni Fox. Ngumiti si Bear, kahit na tumutulo ang pawis sa kanyang ilong. Umabot siya sa tuktok at pumitas ng mga pulang berry. Mas sweet pa sila kaysa sa inaakala ko, sabi niya. Dahan-daang bumaba si Bear, hawak-hawak ang kanyang basket na puno. Ipinagmamalaki ni Owl ang kanyang mga pakpak sa itaas niya. At kita mo, ang tapang ay mas malakas kaysa sa takot, at sabi ni Owl. Tumango si Bear, at mas malakas kaysa sa paghihintay ng tulong, at pakiramdam niya ay malaki,
matapang, at ipinagmamalaki ang kanyang sarili. Tumakbo sina Fox at Squirrel para tikman ang mga berry. Masarap sila, sabi ni Fox. At ko, talagang ginawa mo itong mag-isa, at ko, sabi ni Squirrel. Masayang ibinahagi ni Bear ang mga berry sa kanila. At ko, may natutunan akong mas mahusay kaysa sa tamis, at ko, sabi niya. Nang gabing iyon, kalmado at maliwanag ang kagubatan. Nakahiga ang oso sa ilalim ng mga bituin, nakangiti sa kapayapaan. Hindi na siya nakaramdam ng liit. Nakahanap siya ng lakas ng loob sa sarili niyang puso. At ang tapang na iyon ay nagniningning na mas maliwanag kaysa sa anumang berry.